Naku, mga sangkay, mukhang ang ending po nito, kailangan po ni Marcoleta humingi ng pasensya sa mga kapwa po natin kababayan. Kasi mga sangkay ngayon, lalo po siyang nakukuyog. So, hataw na hataw po ngayon yung pangalan ni Marcoleta, mga sangkay, no? Pinag-uusapan po sa mga balitaan, sa mga social media, itong ginawa niya, mga sangkay, na statement, no? Laban po dito sa ating teritoryo, no? Ito ay actually opinion niya 'yun, mga sangkay, kaya nga lang iba po yung dating sa mga kababayan po natin, no? Pag-usapan po natin 'yan kasi ngayon may bago na naman po tayong update tungkol diyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po diyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga, mga sangkay. Dinudot-dot po talaga ngayon si Marcoleta. Pakinggan po natin ang balitang to. Inibitahan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight. Kasunod po yan ang kontrobersyal na pahayag ng senador tungkol sa Kalayaan Island Group. Nakatutok si Darlene Guy. Habang nagsasagawa ng bilateral air patrol at live drop exercises ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy raw na nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea ayon sa China Southern Theater Command. Tinawag ng China na tangkang pang-udyok ng gulo ang anilay pagsali ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para sa bilateral air patrol. Pagpapahina raw ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang Department of National Defense. So, ang gusto kasi talaga mangyari ng China, mga sangkay, wag po mangingialam ang ibang mga bansa sa usapin ng Pilipinas pagdating sa teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya nga lang, mga sangkay, kung tayo lang din, ito din naman ang problema. Kung tayo lang din, ano magagawa natin sa China? Napaka-bully nila, mga sangkay. 'Di ba? Pagdating sa ating teritoryo, yung teritoryo po yung ating pinag-uusapan. Actually, di naman po talaga lahat ng Chinese ganyan, mga sangkay. Pero itong mga ito, sumusunod po sila sa utos ng nakatataas. No? Mga sangkay. So, yan po ang ginagawa nila sa ating teritoryo. Nito lang Biyernes, tinadtad ng Chinese warship ng radio challenge ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Tinawag itong blatant harassment ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ang Maritime Domain Awareness ay ang regular na pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iniimbitahan dyan ni Tariela si Senator Rodante Marcoleta. Ayun na. Ito na. Iniimbitahan na kasi itong Kalayaan Island. Ito yung sinasabi ni Marcoleta na, sige, kumaga, ang magandang gawin dyan, ibigay natin daw yung Kalayaan, tapos ganito ang gawin natin. Di ba nga po, mga sangkay, malinaw yun na, kumbaga, tahasan mong inaano yung kumbaga, gusto mo ibigay. 'Di ba? Yung bayan po mismo, alam niyo, kung buhay pa nga po si General Luna, baka nasigawan po si Marcoleta eh. Kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng senador sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, na tila pagsusulong na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala ito sa EEZ o Economic Zone ng Pilipinas. Si Tariela na raw ang bahalang mag-ayos at sasamahan niya pa raw si Marcoleta. Dagdag pa ni Tariela, sigurado siyang malugod na tatanggapin ng mga taga-Pag-asa Island si Marcoleta. Hindi din tayo sure dyan. Kasi ang pagkakaalam po natin, na bad trip po yung mga taga-Kalayaan Island, no? Sa ginawa ni Marcoleta na parang ang dating palit. Bitawan yung Kalayaan Island para sa atin na daw yung West Philippine Sea. Kasi, kumbaga, ewan ko ba't ganun. Wala naman daw po yun sa
exclusive economic zone. Bakit natin inaangkin yun? Di ba ang sabi, ang exclusive economic zone lang yung sa atin. Pero yun nasa labas, bakit daw natin inaangkin? May ano na po yun mga sangkay. Maraming Pinoy na nakatira doon. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang statement ni Marcoleta. Siguro hindi niya naisip na magagalit sa kanya yung mga Pilipino. Especially yung mga taga-Kalayaan. Kukuyugin siya doon kapag pumunta siya doon. May mga nagsasalita na nga po ng mga taga doon na galit sa kanya. So, ngayon, kumbaga, itong ginagawa ni Tariela, sige nga, pumunta ka nga kung kaya ng pagmumukha mo. Kaya mong salubungin yung mga taga-Kalayaan Island. Sinisika pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na wala siyang sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Anya, pilit pinaikli ang konteksto ng kanyang sinabi. Sabi ni Professor Paulo Emanuel Tamasi ng UP College of Law, dapat maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa mga binibitawang salita. May mga pahayag daw kasing posibleng makita na pagtatraidor sa interes ng bansa. Iyon ang sinasabi po natin. Alam mo yung sinasabi ni Marcoleta na pinaiksi lang ang konteksto. Whether pinaiksi iyon o pinahaba, ang buong kwento pa rin, mga sangkay, lahat tayo, yun yung pagkakaintindi natin. Na parang, ano ba, Pilipino ka ba? Bakit ganun yung statement mo? 'Di ba? Parang, iba po sa statement ng tunay na Pilipino Kasi tayong mga tunay na Pilipino, Pilipino naman si Marcoleta, 'di ba? Pero bakit ganun? Tayo mga Pinoy, sinasabi po natin na atin ang West Philippine Sea, pinaglalaban po natin yan. Pero siguro dahil takot na takot po si Marcoleta sa China at hindi ko alam kung marami siyang tropa sa China. Bakit ganun? Kaya ngayon, laman po siya ng mga balitaan. Eto, Sa ilalim po ng kasalukuyan nating batas, sa Revised Penal Code, yung treason po ay isang krimen ng pagtataksil ayan na, treason. sa Pilipinas o sa soberanya ng Pilipinas. No? May konteksto po yun na kailangan may digmaan Mm, na tama nga po. nagaganap or Oo. active war na nagaganap. Mm. So, posible po na mayroong mga pahayag sa publiko, yung na pwede natin makita na pagtatraidor sa interes ng Pilipinas, hindi po necessarily papasok yun sa kasalukuyang definition Ng ng treason. treason. Para sa GMA Integrated So, ayan, mga sangkay. Ang tanong dyan, papalagaya si Marcoleta na pumunta sa Kalayaan Island. Ayan po, may munisipyo po doon, no? Pag-asa Island, Municipality of Kalayaan, Province of Palawan. Kita niyo yan? May munisipyo pa doon. Pambihira. Kasi yung sabi pa nga, ang naalala ko mga sangkay, yung dating yumaong Enrile. 'Di ba? Sabi po niya mga sangkay, yung South China Sea, marami po diyang mga isla. Para po yung squatter na kung sinong mauna doon sa may pwesto na yon, sila na ang may hawak. Yang ganyan daw po yun. Maliban po sa exclusive economic zone, ha? Ngayon, mga sangkay, nung time ni Ferdinand D. Marcos, karamihan dyan sa atin. Na-occupy po yun. Ganun po katindi yung ginawa nun ni Ferdinand D. Marcos. Kaya nga lang, nung time na nawala na po siya, yung mga bantay dyan ng mga sundalo, ginamit sa mga kudita, ginamit ng mga politiko. So, ano nangyari? 1995, Ramos, panahon ni Ramos. Nagulantang na lang ang lahat. Mayroon ng iba't ibang mga lugar na mga naka-occupy na sa mga dating hawak ng Pilipinas. Like Vietnam na may pinakamarami. So, ayun na, mga sangkay. The next is history na, up to now. China na po yung nakakabangga po natin. 'Di ba? Pinabayaan po talaga. Kung nung time ni Ferdinand E. Marcos, ginawa din nila Corazon Aquino yung pagbabantay dyan na mahigpit. Wala sanang ganyan 'Di ba?
Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion sa nangyayari ngayon kay Marcoleta? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaala. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.